Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-usapan natin ay Judah and the True Lion King. At ang ating Bible verse naman ay mula sa Genesis chapter 49 verse 1 to 28. Mga kapatid, sa scripture natin ngayon ay sinasabi si Judah isang batang leon. Ang sentro ay hindi alis kay Judah, ni ang tungkod ng pamumuno mula sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa dumating ang nararapat na pagharian at sa kanya sumunod ang mga bansa. Ito ay sa Genesis chapter 49 verse 95 mga kapatid. Sa scripture natin ngayon na Genesis chapter 49, bago pumanaw si Jacob ay tinipon niya ang kanyang mga anak upang bigyan sila ng huling pagpapala at propesiya. Sa lahat ng kanyang mga anak, ang pahayag tungkol kay Judah ang isa sa pinakamahalaga at may pinakamalalim na kahulugan. Tinawag niya si Judah na isang batang leon, simbolo ng lakas, pamumuno at otoridad. Ang pahayag ng setro ay hindi alis kay Judah ay nagpapakita ng pangako na mula sa kanyang lahi manggagaling ang mga hari ng Israel sa kasaysayan. Ito ay natupad sa pamagitan ni Haring David, anak mula sa tribo ni Judah. Ngunit ang propesiyang ito ay higit pa sa isang makalupang hari. Ito ay tumuturo sa pagdating ng tunay na hari. Ito ang Mesaya mga kapatid. Ang simbolo ng leon ay may malalim na kahulugan. Ang leon ay kilala bilang hari ng kagubatan, matapang, makapangyarihan at iginagalang. Sa bagong tipan mga kapatid, si Jesus ay tatawag na Lion of the Tribe of Judah. Pinapakita nito na ang propesya ni Jacob ay tumuturo sa pagdating ni Kristo, ang tunay na hari na maghahari hindi lamang sa isang bansa, kundi sa buong sangkatauhan dito sa ating mundo. Kaya mga kapatid, mahalagang tandaan natin na nakaraan ni Judah hindi perpekto. Isa siya sa mga kapatid na nagmungkahi na ibenta si Jose. Nakagawa siya ng mga maling desisyon sa kanyang buhay, pero pinapakita ng kanyang kwento ng plano ng Diyos ay hindi nasisira ng nakaraan ng tao. Sa halip, ginagamit ng Diyos ang mga pusong handang magbago upang tuparin ang kanyang layunin. Ang kwento ng Judah mga kapatid ay isang paalaala sa atin na tunay na pamumuno ay hindi nagsisimula sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging bahagi ng plano ng Diyos. Ang pangako tungkol sa True Lion King ay nagpapakita na ang Diyos ay may mas malaking kwento o plano na unti-unting nahayag sa kasaysayan. Kaya mga kapatid, kanino nga bumikot ang ating buhay? Sarili lang bang nating pamumuno o sa pamumuno ng tunay na hari? Ang kwento ni Judah mga kapatid ay isang paalaala ng tunay na kapayapaan, direksyon ay matatagpuan kung ating buhay ay sumasalamin o sumasailalim sa pamumuno ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch Net. Ito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.